Ang anumang pananaw o opinyon ng mga host ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din, ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Anim na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang panig ng mundo naroroon ang mga Pilipino, magandang umaga. Ngayon po ay 19 ng Agosto 2025, Martes na ho tayo. Sa ulo ng ating mga balita, Kongreso sinimula na ang pagtalakay sa 6.793 trillion pesos na pambansang budget para sa 2026. Civil society groups binigyan ng Kamara ng boses sa deliberasyon ng pambansang pondo. Online duty at tax collector o tax calculator ng BOC pansamantalang pinatanggal ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa kanilang website. Nadia Montenegro nag-resign na sa tanggapan ni Senator Robin Padilla dahil sa marijuana scandal. Higit 100 Pinoy na rescue sa scam hub sa Laos at Myanmar. Bagyong Waning inaasahang lalabas na ng PAR ngayong Martes. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga nakatutok sa atin dyan sa Saudi Arabia. Inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Waning ngayong araw. Huling namatakan ng Pag-asa ang naturang bagyo sa layong 545 km silangan-hilagan-silangan ng Itme at Batanes. Taglay pa rin ang lakas na hangin umabot ng 55 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umaabot ng 70 km bawat oras. Kumikilos ito pa northward direction. Inaasahang lalabas ng bansa ngayong umaga o mamayang hapon. Ayon sa Pag-asa, walang magiging epekto ang bagyo saan mang panig ng bansa. Samantala, isa pang LPA na nasa labas naman ng PAR ang naging tropical depression na. Bagamat patuloy itong kumikilos palayo ng PAR, ang extension o trough nito ang magdadala ng kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Sinabi ng Pag-asa na ang habagat naman ang magpapaulan sa eastern section ng Visayas at Mindanao, habang ang intertropical convergence zone ang makakaepekto sa southern Luzon, Visayas at Mindanao mula August 20 hanggang 22. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawang bangkay na natagpuan kahapon sa magkaibang lugar sa Malabon. Nakitang palutang-lutang sa ilog malapit sa C4 Road ang bangkay ng 20 anyos na si Antonio Sadul, residente ng Barangay San Antonio, Quezon City. Ang bangkay naman na nakita sa tabi ng daan sa may Victoneta, Barangay Potrero ay kinilalang si Jose Garnasi alias Mumu, 67 years old, isang mangangalakal at naninirahan sa lansangan ng naturang area na matagal na umanong may iniindang matinding pag-ubo.
Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad para alamin ang totoong sanhi ng kanilang kamatayan at para matungto ng mga kaanak ni Garnasi. Pinuri naman ni Mayor Isko Moreno mabilis na aksyon ng Manila Police District at Special Investigation Task Group Malbar. Kaugnay ito ng kasong pagpaslang sa dalawang Japanese national sa Malbar Street sa Maynila noong August 15. Kinumpirma ng MPD na nadakip na ang isa sa mga suspect sa krimen habang tukoy na rin ang pagkakaglanla ng isa pang kasama nito. Nagpaabot naman ang pakikiramay si Yorme Isko sa pamilya ng mga biktima at tiniyak na magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng mga naturang dayuhan. Higit ng alkalde, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad para mapanagot ang mga responsable at maprotektahan hindi lang mga residente ng Maynila kundi maging ang mga turista. Pinag-iingat na ng embahada ng Japan ang mga mamamayan nitong naninirahan o kaya nagbabakasyon sa Pilipinas. Kasunod dito ng nangyaring pagpaslang sa dalawang Japanese national sa Malbar Street, Malate, Maynila noong August 15. Paalala ng embahada manatiling mapagmatyag at yakin ang personal na kaligtasan. Matatanda ang pababa pa lamang ng taxi ang dalawang biktima ng pagbabarilin ng riding in tandem bago sila pinagnakawan. Hihilingin ng state prosecutor sa korte sa Maynila na tanggalin ang mga akusado o sa mga akusado sa naturang kaso ng missing sa Bungero ang whistleblower na si Julie Patidongan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, layo nito na magsilbi na lamang bilang state witness si Patidongan sa mga susunod na paglilitis. Samantala, inulat naman ng Philippine Coast Guard sa mga opisyal ng DOJ. Nagpapatuloy ang paghahanap ng labi ng mga sabungero na sinasabing itinapon naman sa lawa ng Taal. Sinabi ni Rimulya, pagit 40 araw nang nagsasagawa ng diving operations at may isang quadrant niya na maraming positive findings. Meron umanong mga influence peddler na nakikialam sa mga affidavit ng mga polis na nauugnay sa kaso ng missing sa Bungero. Sa pahayag ni Justice Secretary Boying Rimulya sa programang executive session sa DZRH, nahalata nilang may mga pulis na nagpile ng counter affidavit. Gusto ng mga ito ang kwento nila ang masunod at dahil sila ang dependent. Pero dahil ayaw ng mga itong palitan ang istorya nila at naging bukas na sila sa mga pahayag sa publiko, dinimanda sila ng major witness. Sinabi pa ni Rimulya, taga Forbes Park ang naturang influence peddler at dalawa ang convoy tuwing papasok sa nasabing exclusive subdivision. Aba! Meron kasi mga influence peddler na gumagalaw. Matindi. Ginugulo. Binibibig ka. Binibibig ka. Tapos ginugulo pa. Yan bang sinasabi mong influence peddler? Super influence. Yung tiga po Forbes Park? Yun. Forbes Park daw yan, may influence peddler lang. At saka matindi daw kung pumasok sa Forbes Park yan. Matindi. Bakit? Ay. Kompleto. Convoy. Hindi, ang dalawa ang convoy na malaki. Yung sa Pangulo, tsaka yung kanya. Lupit na ha. Ang influence peddler na yan, naging influence peddler din noong panahon ni dating Speaker Jody B. Hanggang ngayon pala namamayagpag ang impluensya nitong mokong na ito, no ha? Nagbitiw na sa pwesto ang aktres na si Nadia Montenegro bilang Political Affairs Officer ni Senator Robin Hood Padilla. Yan ay makaraang akusahan siya ng paggamit ng marijuana sa loob ng gusali ng Senado. Sa kanyang liham, nanindigan si Nadia Montenegro na hindi siya gumagamit ng marijuana at tanging vape lamang na may grape flavor ang kanyang laging dala. Sinabi pa nito na ginamit niya sa restroom for persons with disabilities at hindi ang banyo ng kababaihan kung saan sinasabing naamoy umano ang marijuana. Yan man bilang respeto sa Senado at kay Senator Padilla, minabuti na lamang niyang mag-resign. Bukod dito ay naapektuhan na rin ng aligasyon ang kanyang mga anak. Samantala, sumailalim naman sa drug test si Senator Juan Miguel Zubiri at ang kanyang mga staff habang si Senator Rapi Tulfo ay nagpahayag din na sa ilalim din siya at ang lahat ng kanyang mga empleyado ng kanyang opisina sa drug test. Isinasapinal na ng Senado ang pagsasagawa ng mandatory random drug testing sa lahat ng mga opisyal at mga empleyado ng Senado ng 20th Congress.
Ayon kay Senate President Jesus Cordero, bahagi ito ng pagpasok ng Senado sa partnership sa isang ospital noong pang Marso na naipagpaliban lamang dahil naman sa 2025 midterm elections. Hinihintay na ang kumpletong listahan ng mga empleyado ng kapulungan bilang tugon sa panawagan ni Senate Minority Leader Tito Soto para matiyak na drug-free workplace ang kapulungan. Kasunod dito ng umano'y paghit-hit sa marijuana ng isang empleyado ng Senado sa loob ng banyo ng mataas na kapulungan. Ipinagutos na rin ni Senator Loren Legarda ang pagsasagawa ng mandatory drug testing sa lahat ng kanyang mga staff bilang hakbang upang ipakita ang pananagutan, itaas ang pamantayan ng serbisyo publiko kasunod ng mga ulat ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng isang empleyado sa Senado. Sinabi ni Legarda, karapat-dapat lamang na ang Senado ay magsilbing huwaran ng publiko. Ang konkretong hakbang na ito ay upang manatili tayong modelo ng integridad at profesionalismo. Isasagawa ang drug test sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad alinsunod sa regulasyon ng Civil Service Commission at mga patakaran sa sektor ng kalusugan. Binigyan din pa ni Legarda ng anumang resulta ng pagsusuri ay dadaan sa tamang proseso at angkop na hakbang ang ipatutupad sakaling may magpositibo. Sinabi pa ni Legarda, sa pamamagitan ng hakbang ito, pinatutunayan lamang ng mga mababatas at mga taga-Senado ang kanilang zero tolerance sa iligal na droga at ipakita ang kanilang paninindigan sa tapat na paglilingkod at pananagutan. Bukod dito, isang hiwalay na memorandum ang muling nagpaalala sa mga kawani ukol naman sa workplace policy on prohibited substances and activities. Mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng tanggapan ni Senator Loren Legarda ang sa anumang pag-aari ng senadora at sa loob ng Senado ang mga sumusunod: paggamit o pamamahagi ng ilegal na droga o kontroladong substance, pag-inom ng alak, paggamit ng vape o electronic cigarette, paninigarilyo at anumang uri ng sugal. Nanawagan naman si Senator Mig Zubiri sa mga kapwa-senador at kanilang mga staff na magpa-drug test na para patunayang walang gumagamit ng ilegal na droga sa loob ng Senado. Ginawa ni Zubiri ang pahayag kasunod ng pagsalangan niya sa drug test kasama ang 35 staff upang magsilbing halimbawa sa iba. Actually, sabi ko nga, lead by example, dami nagsasabi na may nagdodroga dito sa Senado, kaya sabi ko, dapat ako at staff ko ang unang magpa-test para sa pinagbabawal na gamot. Para sa ganun, baka maengganyo din ang ating makasamahan. Dahil ang gusto rin po natin, magkaroon ng drug-free Senate. Pagbabahagi ng senador, sinuri sila ng 5 uri ng drugs. Kasama dito yung marijuana, shabu, ecstasy, cocaine at opium. Pagbibigay din ni Zubiri, mahalagang linawin na ang Senado ay tahanan ng malumilikha ng batas at hindi ang mga lumalabag dito. Nakaka-alarma dahil alam mo, malaking issue itong drug use sa bansa, di ba? Nagkaroon ng war on drugs, nagkaroon ng talagang crackdown on illegal substances, tapos dito sa Senado, kung saan po tayo lawmaker, baka kami pa magiging lawbreaker. Yung lawmakers maging lawbreakers. So, let's lead by example. At kaya ginawa po namin. Dapat sumalang sa drug test ang lahat ng mga opisyal at mga kawani ng gobyerno. Ito naman ang giniit ni Senator Rapi Tulfo kasunod ng kontrobersiya sa manoy paggamit ng marijuana sa loob ng Senate building ng isa sa mga staff ni Senator Robin Padilla. Mungkay ni Tulfo, sa filing pa lamang ng Certificate of Candidacy, tuwing halalan, kailangan talagang sumailalim sa drug test sa mga kandidato, yun din ang mga mismong miyembro ng gabinete ng Pangulo. Si Tulfo ay nakatagdang sumalang sa drug test ngayong araw kasamang lahat ng kanyang staff sa Senado. Yun ang matagal ko sinasabi, even before nung broadcaster pa lamang ako, palagi ko sinasabi sa programa ko, dapat lahat ng politiko sa COMELEC pa lang, pag ikaw ay nag-submit ng iyong application para tumakbo, dapat kasama doon result ng drug test. And now, challenge ko, hindi lamang sa mga politiko, pati sa mga government employees, government officials, whether cabinet secretary, directors, USEC, ASEC, dapat ganun. Sinibak naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang 6 na airport personnel matapos magpositibo sa paggamit ng illegal drugs. Ayon sa CAAP, 1,703 na mga empleyado mula sa hindi bababa sa grade 14 hanggang 44
sa hindi bababa sa 14 sa 44 na pinamamahalaang paliparan pala ang sumailalim sa random drug testing mula Pebrero hanggang August 2025. 3 sa mga nagpositibo ay mula sa Butuan Airport, habang tig-iisang kaso naman ang naitala sa General Santos International Airport, Osamis Airport at Bacolod Silay Airport. Agad silang tinanggal sa serbisyo alinsunod sa mahigpit na panuntunan ng ahensya para mapanatiling drug-free workplace ang mga paliparan. Bahagi na ito ng pagpapatupad ng Philippine Civil Aviation Regulation on Psychoactive Testing and Reporting at mandato ng Civil Service Commission sa mga regular at mandatory drug testing sa mga bagong empleyado at kasalukuyang kawani ng pamahalaan. Magandang umaga, Pilipinas! Iniutos ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na pansamantalang alisin ang online duty at tax calculator na nasa kanilang website. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, layunin nitong bigyan daan ang pagpapahusay ng sistema upang mawakasan ang kalituhan at gawing mas malinaw ang pagkwenta ng buwis at taripa. Sinabi ni Nepomuceno na kasalukuyang ginagawa ang improved version ng Naturan tool upang makapagbigay sa publiko ng komprehensibong breakdown at transparent picture ng kanilang total dues. Tiniyak din ng HEPEN ng BOC sa publiko na ang pag-upgrade sa tool ay magbibigay ng mas malinaw, mas transparent at mas tumpak na breakdown ng mga buwis. Una rito, humingi ng paumanhin ang opisyal sa aktres na si Bella Padilla matapos nitong i-post ang pagkadismaya sa discrepancies ng online duty and tax calculator ng BOC. Sa post naman ni Padilla sa X, dating Twitter noong Sabado, kinasyon nito ang siningil sa kanyang 4,600 na tax para sa online purchase na nagkakahalaga lamang ng 11,000 pesos. Sinabi ng aktres na ginamit niya ang sariling calculator ng buwis ng BOC at nasa 1,650 lamang ang kanyang dapat bayaran. Pero nalaman din ni Bella na ang DHL pala ang nagpataw ng karagdagang amount. Nagpasalamat ng aktres na si Bella Padilla sa anyay mabait na pagtugon ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa kanyang reklamo sa buwis online. Sa social media post ng aktres, ikinatuwa nito ang paraan ng pagpapaliwanag sa kanya ng kawanihan at pag-text muna nito bago tumawag para maipaliwanag ang sinisigil sa kanyang buwis. Kinumpara rin nito ang halos parehong karanasan noon sa dating staff ng ahensya na bigla na lamang tumawag sa kanya at tinanong siya tinanong siya ng, di mo ba ako kilala? Ba, may ganun? Dahil dito maasa ang aktres sa BOC na kakikitaan ang pagbabago ang ahensya sa bago nitong liderato. Nagpasalamat din ang BOC sa aktres dahil naman sa kanyang malinaw, magalang at bukas na pakikipag-ugnayan sa ahensya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today ha? Kung ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang mantsa, all you need is Pride. Ba't ba pahirapan ang self-con sa Pride? Iset worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on 10 sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, ang Bini, naghain daw po ng reklamo laban sa vlogger na nagpapakalat ng splice video ng kanilang Pinoy street food review. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Formal lang inihain ng grupong Bini ang kanilang reklamo sa isang vlogger. Kasong unjust vexation at computer-related offense ang kanilang isinampa sa Laguna Prosecutor's Office. Sa Laguna nila ito isinampa ang kaso dahil doon daw na-commit ang crime. Dagdag na paliwanag ng kanilang legal counsel si Attorney Jojo Alonso, it is a case daw for a cybercrime under Sections 4B and 6 of RA or Republic Act 10175 or Cybercrime Price Run Law of 2012 in conjunction with unjust vexation under Article 287 of the RPC or Revised
Penal Code. Itong sinampang reklamo ay may kinalaman sa 25-minute vlog ng Bini na kung sila ay kumakain at nagre-rate ng iba't ibang Filipino delicacies at desserts. Umani ng mga reklamo at iba't ibang reaksyon ang video na yon na inisplice ng isang vlogger patungkol sa Bini. Nakat daw yon ng halos 2 minutes lamang at naging negatibang dating sa grupo. Sabi ni Attorney Joji, napasama rito ang grupong Bini na naging sanhi ng stress at naapektuhan sila emotionally. Of course, pati mentally. Kaya porsigido sila sa kasong ito, hindi lang daw sa isang vlogger, kundi meron pa raw kasunod. Wala pa silang idinatali kung sino-sino pero may iba pang vloggers ang sasampahan nila ng reklamo, kaya abangan na lang natin. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ay nako, mga misis. Amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Mayor Baste, kinestyon ang motibo ng Pangulong Bongbong Marcos sa flood control contractors issue. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong butag usab ko yang Angel, kwinestyon ni Acting Mayor Sebastian Basi Duterte ang tunay na layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpapalabas ng listahan ng mga kontraktor na nakatanggap ng malaking bahagi ng pundo para sa flood control projects. Sa kanyang Basta Dabawenyo podcast Agosto 17, sinabi ni Duterte na kung seryoso ang Pangulo at mayroon talagang ebidensya, dapat ay sinampahan ng kaso ang mga kumpanya at personalidad na sangkot. Dagdag pa niya, mistulang pinalalaki lamang ang isyu upang ipakita sa publiko, ngunit walang malinaw na aksyon. Ayon kay Acting Mayor Baste, lumalabas ng hakbang ng Pangulo ay indikasyon ng problema sa paggamit ng pundo sa flood control projects. Ngunit tila paraan lamang ito upang makontrol o makipagnegosasyon ang mga oligarch. Sa huli, giit ni Duterte, sila lang din ang nakikinabang sa mga proyekto. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Timo Jun. May punto dun si Mayor Baste. Ano ha? Bakit hukaan nyo? Alam ba ninyo na ang daming mga kontraktor ngayon may madalas na visitor? Dinadalaw sila ng mga taga-BIR. Kaya yung iba daw nagbabalak na muna ngayon ng work holiday o construction holiday. Kasi nagugulat sila, wala naman sila sa listahan. Pinapasyalan sila ng mga taga-BIR. Sipag! Pinabilis ng Department of Agriculture ang rollout ng mga pangunahing programang pangseguridad sa pagkain. Alinsunod sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos, partikular na yung benteng bigas meron na. Layunin itong maibigay ang bigas sa 20 pesos per kilo sa 15 milyong pamilya pagsapit ng 2026. Ang programa sa murang bigas ay unang limitado lamang sa senior citizen, mga may kapansanan, mga solo parents at mga mahihirap. Pero ngayon pinalawig na. Isinali na ang mga minimum wage earners, mga benepisyaryo ng walang gutong program ng Department of Social Welfare and Development at ang mga magsasaka, gayon din ang mga trabahador sa bukid na nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Inilarawan ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. ang naturang inisyatiba sa 20 pesos sa rice bilang pinakamalaking hamon sa DA sa mga darating na taon. Dahil kahit sinisilbahan na ng programa ang halos 400,000 mga pamilya, ang pagpapalakas at pagpapalawak nito ay nangangailangan ng full support mula sa buong ahensya. Sinabi ho ng kalihim na meron naman tayong supply, meron tayong sapat na budget. Ang kailangan lamang ngayon ay mapabilis ang pagmamahagi at pagkakaisa. Ang tinutukoy nito ay ang 10 bilyong pisong dagdag na pondo sa programa sa ilalim ng 2026 national budget. Ang inisyatiba ay nakatanggap ng napakalang suporta sa publiko sa kabila ng kritisismo, partikular na sa mga magsasaka na kumikustyon kung bakit maging sila ay inaalok ng discounted na bigas. Sa loob ng 3 araw, simula ng ilunsad ang benteng bigas meron na,
Para sa mga magsasaka, may kabuang 70 metriko tonelada ng bigas ang kinuha ng National Food Authority at naibenta sa mga magsasaka ng palay at mga manggagawa sa bukid. Bata ito sa data ng Food Terminal Incorporated. Plano ng DA ngayon na palawigin pa ang 20 pesos rice program sa mga komunidad ng mga mangingisda sa buong bansa. Bago matapos ang buwan, nasisimula naman sa mga fish port. Maganda umaga, Pilipinas! Muling inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos na umaarangkada ng zero balance billing sa lahat ng Department of Health Hospital sa buong bansa, kung saan ang mga pasyente ay walang babayaran sa kanilang gastusin sa pagpapagamot. Nilinaw ito ng Pangulo sa pagbisita niya kahapon sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City upang personal na saksihan ang pagpapatupad ng zero balance billing na una niyang binanggit sa kanyang zona. Ayon sa Pangulo, testingin namin yung sistema ng zero billing dahil meron daw siyang naririnig na mahaba ang pila na mahirap pa rin na maipagkaloob. Kaya tinignan niya kung paano ito aayusin. Pinalalahanan pa ng Pangulo si Health Secretary Ted Herbosa na siguraduhin alam ng pasyente at mga opisyal ang programa at tama ang pagpapatakbo dito. Sinabi ng Pangulo, kinakailangang gawin ito dahil para hindi masyadong mahirapan ang mga pasyente. Sa kanyang pag-iikot sa ospital, ipinakita naman ng Pangulong BBM sa media ang isang billing statement kung saan zero ang amount pero ang actual billing sa pasyente ay umabot ng 447,923 pesos and 93 centavos. Habang nasa Leyte, nagbahagi din ng Pangulong BBM ng 124 patient transport vehicles para sa lokal na pamahalaan ng Eastern Visayas. Katuwang sa proyektong ito ng Pangulo ang Philippine Charter Statistics Office na naglalayong makapagbigay sa bawat syudad at bayan ng Eastern Visayas ng ligtas at maaasahang sasakyan sa oras ng medical emergency. Target ng Philippine Charter Statistics Office na simula ng second round ng distribusyon ng patient transport vehicles bago matapos ang taon. Sa kanyang talumpati sa Ormoc City, sinabi ng Pangulong BBM, ang naturang hakbang ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng healthcare system sa bansa. Ibinida rin ng Pangulo na malapit nang matapos ang unang round ng pamamahagi ng patient transport vehicles sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Sa kabuuan, nasa 1,200 PTVs na ang naipamagay ng gobyerno sa mga lungsod at bayan ng Pilipinas. By the end of the year, we will start already the second round. Kasi pag natapos na namin mag 100% na lahat itong 1,642 na bayan at saka lungsod, babalikan din namin. Meron dyan talaga, yung maliit, okay na yung isa. Pero yung malalaki, kulang. So baka bigyan na naman natin ng isa pa. So we have to patuloy lang ito, patuloy lang namin gagawin. Samantala, Northern Samar tumanggap nga ng 22 ambulansya mula sa Pangulong BBM at sa PCSO. Nang magtungo ito sa Ormoc City, may dagdag na detalye si Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Tumanggap ng 22 units ng patient transport vehicles o ambulance ang probinsya ng Northern Samar na pinamahagi kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Ormoc City. Ipapamahagi naman ito sa iba't ibang local government units. Kahapon ay tinanggap mismo ito ni Governor Harris Ongchuan. Kahapon nanguna si Pangulong Marcos sa pamamahagi ng 124 na patient transport vehicles sa iba't ibang munisipyo ng Eastern Visayas na layuning mapatibay pa ang serbisyong medikal sa pamamagitan ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng healthcare service na ayon sa kanya ay dapat accessible para sa lahat. Kinumpirma naman ng provincial government ng Northern Samar na ang bawat ambulance vehicle ay may stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor, first aid kit at iba pang essential medical tools. Dahil kalusugan ng priority development agenda ng provincial government, ayon kay Governor Chuan, malaking tulong ito sa pagpapaangat pa ng healthcare delivery at emergency response system sa municipal level sa lalawigan. Ang nasabing patient transport vehicles para sa mga local government units ibibigay sa 22 bayan ng Northern Samar. Kasama ni Governor Harris Ongchuan na tumanggap sa nasabing ambulance ang mga municipal mayors na benefis ng mga beneficiary towns sa Northern Samar.
Ibinigay ni Pangulong Marcos Jr. at PCSO General Manager Robles ang symbolic case sa mga local officials. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! At muli, meron na tayong babala sa publiko, pinag-iingat ng Star City Management ang publiko sa mga hindi otorisadong Star City voucher at gift certificate na ibinebenta online. Ang abiso ay kasunod ng report hinggil sa mga unauthorized page at mga individual na nagbebenta ng naturang voucher sa Facebook Marketplace at ibang mga online platforms. Ang paalala po ng Star City, tanging sakluk Star Deals at website na www.starcity.com.ph lamang mag-avail para makaiwas sa mga peking transaksyon. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos. Si Jose Ramon Nalud, ano ha? Para pala ito si Ma'am Evan lang, ano ha? Maaga ding nakatutok sa atin dyan po sa Amerika. Sa mga taga Las Vegas, magandang umaga sa inyo. Sa mga taga Kinapawan City, good morning. Sa mga taga Isabela, San Mateo Isabela, Naimbag de Bigat. Ayan, good morning ho sa mga taga Davao, sa mga taga Iloilo, halong kamudra. At sa lahat ng mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga. Nakapauwi din ho kayo ng Pilipinas. Wag na ho kayo magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho tayong locally produced na tangerine chocolate. Ipinagmamalaki po ito ng mga taga Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po sa 0919-095-5935. Pero yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate po pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph at ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyong mayaman sa flavonol ang cocoa drink na makabubuti sa memorya ng mga nakatatanda? Itong lumabas sa pag-aaral mula sa Columbia University Medical Center sa mga may edad 50 hanggang 69 sa loob ng 3 buwang pag-aaral. Sa clinical trial, hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero. Ito po'y clinical trial. Pinainom ng cocoa flavonol sa 37 individual na nasabing age bracket. Hinati sila sa 2 grupo. Ang isa ay pinainom ng 900 mg kada araw, habang yung kalahati naman 10 mg naman sa isang grupo. Bago at pagkatapos ng 3 buwan, sumailalim ang mga kalahok sa brain imaging at memory test. Dito lumabas ng mga umiinom ng mas mataas na cocoa with flavonols ay nagpakita ng mas mataas na aktibidad ng dentate gyrus, isang bahagi ng hippocampus na may kaugnayan sa memorya, at nakitaan ang mas mahusay na performance sa memory test. Sa resulta, ilan sa mga kalahok ay nagpakita ng memory performance na maihahalin tulad sa mga taong 20 hanggang 30 years old lamang o mas bata pa sa kanila. Ayan, kaya sa mga senior dyan, alam na bumili ng tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! High value individual drug personality, arestado naman. Nakunan pa ito ng 400,000 pesos na laga ng shabu sa Ordoneta City. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38, Masantos siya kabasan at Chikamin sa ating makababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos si kabusan Kuyang Angel. Nasa kustudiya ngayon ng Ordoneta City Police Station ng isang 39 anyos na high-value individual drug suspect na residente ng Ordoneta City matapos itong arestuin na makumpiska sa kanilang tahanan ng mga illegal na droga. Sa ulat ni Ordoneta City Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Villi, nagsilbi ng search warrant na pinalabas ng Regional Trial Court Branch 73 Ordoneta City ang tropa ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit
Batang Pangasinan PPO, Regional Drug Enforcement Unit ng PRO1, PDG-SOU1 at ang kanyang mga tauhan sa bahay ng suspect alas 10:30 ng gabi kung saan nakumpiskang 12 plastic susi na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang sa 60 gramo at may standard drug price na 408,000 pesos. Ang suspect ngayon ay naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30 Tag-uulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Nakipagpulong si Senator Lito Lapid sa mga opisyal ng Department of Housing, Settlement and Urban Development upang malaman ang estado ng iba't ibang mga programa ng gobyerno sa pabahay. Isa sa may minungkahi ni Senator Lapid ang pagbibigyan ng solusyon sa overpopulation ng Metro Manila sa pamamagitan ng Balik Probinsya Program. Ayon sa Senador, noong 2004, isinulong na niya ang programang ito para malutas sa matagal ng usapin ng informal settlers o informal settler families sa Kalakhang, Maynila. Sa kanyang suggestion, sinabi ni Senator Lapid na bibigyan ng pamahalaan ng murang pabahay at pangkabuhayan ng mga Pilipinong gusto ng bumalik sa kanilang mga probinsya. Sa pagpupulong, inilatag naman ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang National Program, Strategy at Legislative Agenda ng ahensya para malutas nga mabigat na problema ng pambahay sa bansa. Ayon kay Secretary Aliling, isa rin sa tinututukan ng ahensya ay makagawa ng mga programa upang maalis sa mga panganib na lugar ang mga informal settler. Nagbigay naman ng update ang kalihim sa Expanded Pabahay para sa Pamilyang Pilipino Program o 4PH na prioridad ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasama ni Senator Lapid sa briefing na ito ng DSUD ay si Dr. Mario Capili, Attorney Abel Manlake at Attorney John DX Lapid. At syempre, ang iba pang mga opisyal ng housing industry. Itong unang pulong ni Senator Lapid at Secretary Aliling simula nang maitalagang senador bilang pinuno ng komite sa ilalim ng 20th Congress. Pinuri naman ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng Digital National Senior Citizens ID sa eGov PH app na makatutulong para gawing mas madali, ligtas at marangal ang pagtanggap ng benepisyo ng marami sa ating mga senior citizen. Ayon kay Romualdez, ang Digital NSC ID ay patunay ng pagpapatupad sa pangako ng Pangulong Bongbong Marcos na gawing moderno ang pamamahala sa naturang programa at nilapit ang serbisyo sa bawat Pilipino. Sinabi ng kalihim na sa pamamagitan ng eGov PH app, agad makikita ng ating mga senior citizen ang kanilang mga benepisyo at mga serbisyo. Hindi na nila kailangan pang pumila ng mahaba at magkaroon ng dagdag na abala. Binanggit din ng speaker na mahalaga ang digitalization bilang proteksyon para sa mga nakatatanda. Pinangunahan ng Department of Information and Communication Technology at National Commission on Senior Citizens ang inisyatiba upang mas mapadali ang pag-access sa mga nakatatanda sa kanilang pribilehiyo, kabilang ang diskwento sa pagkain, gamot, transportasyon, serbisyong pangkalusugan at iba pang pangunahing pangangailangan. Alam ba ninyong mahigit sa 8.4 million senior citizen na ang may national ID at makikinabang sa naturang programa. Maganda umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 4 na umaga. Umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga taga Spring, Texas, USA. O baka may mga importanteng lakad doon kayo. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kabay. Meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Abayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas!
23 katao arestado ng Zambales Police sa magkakahiwalay na operasyon sa loob ng isang linggo. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Matagumpay na naaresto ng Zambales Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Benjamin Ariola, Acting Provincial Director, ang 23 katao sa magkakahiwalay na operasyon mula Agosto 11 hanggang 17, 2025. Kabilang dito ang 4 na most wanted na naharap sa mga kasong statutory rape, acts of lasciviousness, paglabag sa RA 10883 o anti-carnapping law at BP 22. Nahuli rin ang 3 iba pang wanted person sa mga kasong frustrated murder, illegal possession of firearms, falsification of public documents at paglabag sa RA 9262. Sa kampanya laban sa loose firearms, 3 individual ang nadakip sa 2 operasyon. Samantala, 13 suspect naman ang nahuli sa 8 drug operation kung saan nakumpiska ang 40 plastic sachet ng shabu na tumitimbang ito ng 40.2 gramo at nagkakalaga ito ng humigit kumulang sa 273,224 pesos. Ayon dito kay Colonel Ariola, patuloy ang kanilang mahigpit na kampanya kontra kriminalidad at illegal na droga sa Zambales. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, naimbag na bigat sa ating mga kababayan dyan sa Abulog, Cagayan. May buntag po sa mga tigpenmanato diyan sa Cebu, ha? Hiniling ni Senator Loren Legarda ang agarang pagpasa ng panukalang Living Wage Act na siyang magbibigay ng kinakailangang reforma sa pag-update ng balangkas sa pagtatakda ng sahod na nakapaloob sa Labor Code nang hindi na bago sa loob ng 36 na taon. Sa loob daw kasi ng 36 years, ayon po kay Senator Legarda, halos hindi gumalaw ang ating pamantayan sa sahod samantalang patuloy na tumataas ang gastusin sa araw-araw. Hindi daw po malulutas ang krisis ng 2025 gamit ang solusyon na pinag-aaralan noong pang 1989. Sa Senate Bill No. 163, ipinapanukala ni Legarda ang pag-amyenda sa Article 124 ng Labor Code na siyang magtatakda ng dapat na minimum wage sa bawat rehiyon at lalapat sa kanilang living wage o ang kita na kailangan ng manggagawa para sapat na magkaroon ng sapat na pagkain, maayos na tirahan, kalusugan, edukasyon at disenteng pamumuhay. Base kasi sa definition ng living wage sa International Labor Organization na siya ngayong kinikilala sa pandaigdigang pamantayan ng paggawa. Bagamat kasama sa Republic Act 6727 ang konsepto ng living wage, hindi pa rin sapat ang pagpapatupad dito. Sa panukala ni Legarda, pinaiigting ang mandato ng paggawa sa living wage bilang baseline sa pagtukoy ng regional minimum wage gamit ang transparent, batay sa datos at consultative na pamamaraan. Sinabi po ni Legarda, ang ating mga manggagawa ay hindi lamang bahagi ng puwersa ng paggawa. Nararapat na ang ating mga batas ay polisiyang magbibigay ng dignidad, hindi kawalan ng pag-asa sa ating mga manggagawa na siyang sentro ng sigla ng ating ekonomiya. Sinimula na ng Kamara de Representantes sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ang pagtalakay sa panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026. Ito ng pinakamalaking budget ng gobyerno ng Pilipinas sa kasaysayan na may pangakong tiyakin ang bawat piso ay mapapakinabangan ng mga Pilipino at isang prosesong transparent at may pananagutan at partisipasyon ng publiko ang pagdaraanan. Nagbigay ng briefing sa plenaryo ang Development Budget Coordinating Committee o DBCC. Binubuo ito ng Department of Budget and Management, Department of Finance, Department of Economy, Planning and Development, Office of the President, Bangko Sentral ng Pilipinas bilang tagapayo at ng House Committee on Appropriations. Sa kanyang opening remarks, binigyan din ni Nueva Ecija First District Representative Mika Swansing, ang chair ng House Committee on Appropriations, ang pangako ng Kamara para sa makabuluhang reforma at people first budgeting. Binigyan din ni Swansing na sisiguraduhin ng Kongreso na ang pinakamalaking panukalang budget sa kasaysayan ay magbubunga na nakikita at konkretong pagbabago sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino.
Ipinahayag din ni Sonsing na malaking reforma sa budget process ngayon ay naglalayong wakasan ang pagiging lihim at ibalik ang tiwala ng publiko. Naglabas naman ang Kamara de Representantes ng interim guidelines upang makasali ang mga people's organization at iba pang civil society groups sa deliberasyon ng panukalang pambansang budget habang inihahanda pa ang permanenteng House Rules o batas para dito. Ayon kay Speaker Romualdez, ang national budget ay isang malinaw na statement of priorities at kapag kasama ang mga CSO at mga PO sa pagbuo nito, masisiguro na ang bawat piso ay mapupunta sa tunay na pangangailangan ng bawat mamamayan. Sinabi pa ng Speaker na ang bawat pisong inilalaan sa mga programa at mga proyekto may kasamang partisipasyon ng mga mamamayan ay nakatitiyak na matutupad ang kanilang mga hangarin. Ang Memorandum Circular 20-002 ay nagpapatupad ng House Resolution number 94 para sa darating na budget cycle. Sa ilalim nito, ang mga accredited groups ay maaaring mag-obserba sa mga committee at mga plenary hearings, makakuha ng mga materyales na iprinisenta sa deliberasyon, mag-submit ng written position papers sa itinakdang deadline at ipresenta ang pinagsama-samang sektor na pananaw sa mga puntong itinalaga ng Kamara. Magandang umaga, Pilipinas! Umirit naman si Navotas City Lone District Representative Dobby Chanco na makita ang report ng 19th Congress sa Small Committee hinggil sa 2025 National Budget. Ayon kay Congressman Chanco, bigong maipakita ni House Appropriations Chair Mika Sonsing ang naturang ulat sa isinagawang pagdinig kahapon para sa panukalang pambansang pondo. Aminado si Chanco na nainis siya sa naging tugon ni Sonsing dahil hindi niya dapat na pag-isipan ang paglalabas ng 2025 budget report ng Small Committee. Isipin nyo, pwede ba naman sabihin, kukonsiderin mo kung bibigay mo, papakita nyo yung report ng paggastos ng pera ng tao? Under consideration daw ba yun? Saka sinabihan ako na internal matter yun, hindi daw dapat tinatanong yun habang may mga cabinet secretaries. Paano naman naging internal matter ng House yung paggastos ng pera ng taong bayan? Kung sinasabi natin gustong nating maging transparent. Kaog din ito, pinagpapaliwanag ni Chanco ang dating tagapangulo ng Appropriations Committee na si Saldi Co dahil posible anyang wala itong alam hinggil sa maanumalyang budget. Kasi di ba imposibleng ikaw yung pinakamataas doon, yung chairman. Imposibleng hindi mo alam kung ano na yung nangyari. Correct. Ikaw na lang magpaliwanag, di ba? Para mabilis ang usapan. Di pag sinabi niyang wala siyang paliwanag, saka na tayo magtatanong sa iba, paano naman nangyari ito na yung chairman niyo hindi daw niya alam? Hindi, pero ito yung pinakamalaking tanong. Imposible nga yan. Bakit ngayon, hanggang ngayon, ayaw nilang ilabas? Ano ba meron doon? Tiniyak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na masusing pag-aaralan ng Kamara de Representantes ang panukalang 6.793 trillion pesos para sa budget para sa 2026. Kabilang sa mga miyembro ng DBCC na humarap ay sina Budget Secretary Amena Pangandaman, Finance Secretary Raul Precto, Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan Jr. at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remullona Jr. Ito ay bumabalangka sa batayan ng National Expenditure Program na isinumite sa Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso. Ikinumpara ni Speaker Romualdez ang pambansang budget sa maingat na pagbabudget ng bawat pamilyang Pilipino at binigyan diin na katulad ng bawat pamilyang Pilipino dapat ma-budget ito ng mahusay upang matiyak na napupunta ang bawat piso sa meaningful purpose. Binigyan din pa ni Romualdez ng pagdinig sa budget ay hindi lamang karaniwang gawain ng pananalapi, kundi isang mahalagang pagkakataon para masiguro na ang bawat piso ng bayan ay mapupunta sa tunay na pangangailangan. Abay dapat lang dahil ang presyo ng manok at karneng baboy sa Acacia Street sa Malabon tumaas. Pero yung ibang gulay naman bumaba. Mamalengke nga muna tayo. Kasama natin si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May bundag Kuya Engineer nung nakarang araw bumaba ng hanggang 10 piso ito eh. Pero ngayon ay mula sa dating 230, 240 itong presyo ngayon ng manok. Pero ayon sa mga supplier, ayon sa mga vendor Kuya Engineer, depende araw-araw ay maaaring magbago, depende sa supply ng karne ng manok. Habang itong baboy tumaas din ng 10 piso.
bumaba na ito ng hanggang 340, naging 350 ngayon ay 360 yung bawat kilo. 360 rin yung presyo ng pork chop. Ang giniling 360, yung pataunahan ay hulihan ay 280. 260 to sa ibang palengke, pero nagdidepende pa rin sila sa supply ng karne. Ang pataunahan naman ay 330 pesos. Pero itong liempo, halos hindi gumalaw sa iba't ibang palengke, nasa 400 pesos yung bawat kilo. Hindi naman matinag yung presyo ng kambing dahil kahit sa palengke, mabibili pa rin ng 500 ang kambing, 460 ang ulo at tapa, habang papaitan, 250 pa rin ang bawat kilo. Sa presyo ng bangos, bagyang bumaba itong tagupan, yung medyo maliliit, mabibili ng 180, yung big size na siya, sabi pinakamalaki, 220 yung bawat kilo. Ganon din ang galunggong ng Angel, may mabibili ka ng 180 yung maliliit, at yung malalaki na dating 300, ngayon mabibili mo ng 220 bawat kilo. Sa tambakol, mataas pa rin, nasa 350, at yung pusit na pangkalamares ay 260. Yung mahilig sa hipon, yung pinakamaliit ay mabibili ng 480, at yung pinakamalaki ay 610. Habang yung pusit pangkalamares naman, ito yung medyo mataas. Sa dating 400 lang daw yung kanilang puhunan, kaya naibebenta ito ng 480 bawat kilo. Yung pusit kalawang medyo mababa, nasa 180 bawat kilo. Ang yellow pin ay bumaba ng hanggang 260, habang itong tilapia, itong Batangas, nasa 175. Yung tilapiang Bulacan ay 120 bawat kilo. Yung bisugong bato ay 300 pesos bawat kilo. Sa presyo naman ng gulay, tuloy-tuloy yung pagbaba ng presyo ng gulay. Itong palaya, umabot na bumaba ng hanggang 100, at yung malalaki, yung bagong harvest, ito yung mga hindi stock na sinasabi, ay 120 bawat kilo. Ang kalabasa naman ay hindi ba, tumataas pa rin ang kalabasa, nasa 70 pesos. Ang kamatis, mayroong 60, may 70. Yung magagandang klase, ito yung tinatawag na imported, ay 80 pesos bawat kilo. Ang labanos, mataas pa rin ko yun, nasa 200. Ang talong, ito medyo bumaba na ng 140. Ang luya, 200. Ang sibuyas, 160. 160 ang bawang, habang yung sayote, mabibili 50 hanggang 60 pesos bawat kilo. Mababa na kundi ng, bumaba na 20 ang repolyo, mula sa dating 200. Ngayon may mga 160 at 180 na. Pero ang carrots nanatiling 180 bawat kilo. Yung pechay bagyo, mataas pa rin, 180. Habang ang Tagalog, ito yung bumulusok na hanggang 100 pesos bawat kilo. Ang siling na buyo kong igel, nasa 600 ang bawat kilo. Ang panigang ay 350. Yan. Yung broccoli, 230. Yung local, 300. Yung imported. Ang bacopa, 360 pesos pa rin ang bawat kilo. Sa presyo ng bigas, may mabibili ng 32, pinakamura, at pinakamahal sa 20, yung malagkit, 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yung ating price monitoring report mula ba pa rin dito sa may Acacia sa Malabon. RS23, Edwin Duque, nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas. Alas 4:58 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero ang sabi nga po ng mga dalabhasa, isang oras bago matulog, dapat 2 kapsula para ma-achieve natin mga benepisyo ng ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito pagpasok sa ating katawan. Ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po ang tinatawag na commander ng ating immune system. At yan po ang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya pinalalakas po nito ang ating immune system. Ayun, ha? Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo na tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang disposition mo, may panlaban ka sa mga hamon ng bukas. Kung
Kung may mga concerns po kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo naka-standby dyan. Ha? Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero wag natin kalimutan, ang Ultabayo po, bagamat available sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed, ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung kayo bibili ngayon, pwede ho pa rin kayo mag-avail ng 10% discount pagka online bibili. Punta ho kayo sa ultabayo.shop. I-click nyo yung QR code at gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel to avail the 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Suspect sa pagpatay sa isang police officer at 3 pang sibilyan sa Sulu patay sa engkwentro. Detalye ng balita mula kay June Dimukot ang Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Patay sa engkwentro kontra joint government elements ang tinaguriang prime suspect sa pagpatay noon kay Sulu Provincial Police Director Police Colonel Kasim. Nakipagpalitan ng putok ang suspect sa government forces 10 ng mga tauhan nito hanggang sa napatay ang prime target sa bahagi ng barangay Kapuk, Punggol, Maimbong, Sulu Province. Ang suspect ay kinilalang si Alganer Dahim na may alias na Wang Bu. Siya ay tinaguriang number 2 most wanted criminal sa Sulu na siya ring suspect sa pagpatay sa 3 miyembro ng pamilya Amil. Sa isinagawang manhunt operation, 4 na sundalo naman ang sugatan na nagtamo ng grenade shrapnel sa injuries habang na-recover sa encounter site ang mga ginamit na armas ng grupo ni alias Wang Bu. Ayon naman sa PIDEA, ang napatay na si Wang Bu ay isa umano sa involved sa large-scale illegal drug operation sa Sulu. Ongoing naman ang manhunt operation sa mga kasamahang tumatakas at nagpatupad na ng random choke points sa mga waterways at kalupaan ng Sulu ang PNP at ang militar. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Dimakutak. Oras sa buong kapuluan, 1 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! Martes nga po tayo ngayon, August 19, 2025. Patuloy tayo sa mga balita. Kasama na natin si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Good morning, Kuya Dan. Yes po, good morning po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Latest location natin para kay Bagyong Juaning. Kaninang 4 a.m. ay nasa layong 650 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Tapanati din ito ang tropical depression category at may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Yung movement naman nito ay north-northeastward sa bilis sa 10 kilometers per hour. Inasahan natin na lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang umaga. So wala pa rin itong epekto sa ating bansa, pero itong easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko ay magdudulot ng maulang panahon over Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at sa lalawigan ng Quezon. Kaya sa mga lugar na ito, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong maaliwala sa panahon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. At sa kasalukuyan, may minomonitor pa tayong isa pang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin kaninang madaling araw ay nasa layong more than 1,300 kilometers silangan ng Eastern Visayas. So maliit pa naman yung chance na maging bagyo ito within the next 24 hours, pero patuloy nga natin ito i-monitor dahil hindi natin inaalis yung posibilidad ng development sa mga susunod na araw. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang yellow warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Angel? Maraming salamat, Dan Villamil mula sa Pag-asa. Mga anong oras e-exit itong si Waning? Possible po mamayang umaga po, no? So before noon before noon. Nasa labas na po ito na. Hindi na siya abutan ng alas 5, ha?
Opo, hindi naman na po ito. Okay, sige. Thank you, Dan. Maraming salamat. Magandang umaga. Ingat. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Ito naman pong lakad natin ngayong araw nito. Siguraduhin din pong may baon tayong proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Aba, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pamilya, pang sports pa. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga kuturantana sa Negros. Diyos marahay nga sa mga taga Bicol, sinuspindi muna ng Moro Islamic Liberation Front ang paglahok ng kanilang mga miyembro sa decommissioning process ng pamahalaan. Yan ay makaraang akusahan ng gobyerno ng kabiguan at tuparin ang pangako nito na sapat na suporta para sa mga dating Moro rebels na nais na makapagsimula ng buhay sibilyan. Noong August 16, naglabas ng kautusan si MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim sa lahat ng unit, commander at mga kasapi ng kanilang grupo, huwag munang dadalo sa anumang decommissioning activity ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o UPAPRO. Iginit ni Ibrahim, hindi natanggap ng mahigit 26,000 combatants ang naunang na-decommission ang mga benepisyong ipinangako sa kanila. Mariin namang itinanggi ng UPAPRO ang alegasyon at iginit na mahigit sa 4 na bilyong piso na ang nailaan ng gobyerno para sa mga proseso simula pa noong 2019 sa anumang decommissioning activity ng pamahalaan. Magugunitang nagbitiw bilang Chief Minister si Ibrahim noong pang nakalipas na buwan upang mag-focus sa kanyang kampanya para sa BARM elections sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party ng MILF. Pero may mga impormasyon na lumalabas na pinalitan ng Pangulong Bongbong Marcos si Ibrahim at iniluklok ang sa kanyang pwesto si Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Macacua. Pero hindi pa binabanggit ng Malacanang ang dahilan. Samantala, tiniyak naman ni UPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. sa publiko na nanatiling matatag ang peace deal sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Pangulong Marcos nanguna naman sa pamamahagi ng transport na patient vehicle sa iba't ibang bayan ng Eastern Visayas. Sinaksayan din ng Pangulong BBM ang pagpapatupad ng no balance billing sa Eastern Visayas Medical Center. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Jimmy? Pinangunahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng 124 na patient transport vehicle sa iba't ibang bayan sa Eastern Visayas. Ito ay makakatulong na pagbutihin pang serbisyo medikal sa buong bansa. Ang mga medical transport vehicle ay donasyon ng PCSO. Sinabi ni Presidente Marcos na ang healthcare services ay dapat accessible para sa lahat. Pagkatapos ng turnover ng mga ambulance, binisita din ni Pangulo Marcos at sinaksihan ang no balance billing sa Eastern Visayas Medical Center kahapon sa lungsod ng Tacloban. Kasama ng Presidente si Dr. Chodoro G. Herbusa, ang DOH Secretary. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Sa kaugnay na balita, ilang issue naman sa implementasyon ng zero balance billing sa mga ospital. Pinaayos na rin ho ng Pangulo. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Health Secretary Ted Herbosa na tiyaking alam ng lahat ng ospital ng DOH sa buong bansa ang sistema ng zero balance billing. Ang direktiba ay ibinigay ng Pangulo matapos bumisita sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban, Leyte para personal na obserbahan kung paano ipinoproseso ng ospital ang Bayad na Bill Mo program.
Kontento si Pangulong Marcos sa nakita nito na alam ng mga taga-ospital ang gagawin. Nakatanggap lamang anya siya ng ilang report na may mga pasyenteng nahihirapan sa pag-avail ng zero balance billing at may mahabang pila sa mga ospital. Nais rin ng Pangulo na maging maayos ang sistema para sa outpatient service, kabilang ang pagkuha sa pharmacy ng ospital ng niresetang gamot ng doktor. Ayon sa Presidente, bahagi ng zero balance billing system ang patuloy na pag-accredit ng mga parmasya para hindi nagagastos pa sa gamot sa labas ng ospital ang mga pasyente. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, emergency powers, hindi kailangan ng Pangulong BBM upang mahabol ang masangkot sa mga palpak na flood control project. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. May sapat ng mga batas na maaaring gamitin ni Pangulong Bongbong Marcos upang mapanagot ang mga kontraktor at opisyal ng gobyerno na sangkot sa mga palpak na mga flood control projects. Pangunahin ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito ang paniniwala ni Senador Juan Miguel Zubiri. Kasunod ng mungkayang bigyan ng emergency powers ang Pangulo na magamit laban sa mga tiwaling kontraktor at opisyal ng gobyerno. Aminado si Zubiri na bukas siya sa mungkayang, ngunit nang pinaimbestigahan niya dating Pangulong Noynoy Aquino ang PDAF scam ay hindi siya nangailangan ng emergency power. Ngunit napakulong si Janet Lim Napoles na itinurong utak ng PDAF scam. Para sa senador, sa inspection pa lang ay kapag nakitang palpak ang flood control project dahil walang kabilya ay kasuhan agad ang kontraktor. Ito lamang ang paraan upang magsilbing babala at matakot ang ibang kontraktor para gawin ng tama ang kanilang proyekto. Banggit ni Zubiri, maliban sa mga flood control project ay marami pang ibang proyekto na ginawang racket ng ilang mga kontraktor gaya ng dredging ng mga ilog. Narito si Senador Mig Zubiri. May mga batas naman po tayo. I recall during the time of President Noynoy nung in-investigate po yung PDAF scam. Hindi naman po natin siya binigyan ng emergency powers. I can't recall giving the President emergency powers then. It was only the crusade of the Ombudsman who was Carpio Morales na talagang matinding ombudsman yun at tinulungan po siya ni Kim Menares, was in the BIR. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! Oo nga naman, nandyan naman ang tamang mekanismo. Nandyan yung COA, nandyan ho yung iba pang mga, nandyan ang ombudsman, masisilip at masisilip yan. Kung hindi kasabwat. Kung hindi kasabwat ang COA. Di ba? Paano nakakalusot yan? COA, eto pa. Sa mga miyembro ho ng Pag-ibig, kinabahan ako kagad dito nung mabasa ko ho yung impormasyon. Alam ba ninyo na meron pong isang investment ang Pag-ibig Fund sa isang naluluging kumpanya? Yung EEI, isang construction company po ito, may 3 years na ho itong nalulugi. Hindi halos, hindi maganda ang performance. Ang mga opisyal ho ng Pag-ibig Fund ay nag-invest ng 6 billion pesos. Teka muna, sinilip natin ang investment ho ng GSIS. Bakit naman hindi ang Pag-ibig? Sa mga dokumentong nakalap po natin, meron pong internal memo at nagsasabi na noong pong December 19, 2024, naglabas ng 6 billion pesos ang Pag-ibig Fund para sa investment sa isang pribadong kumpanya na batay ho naman sa financial records nito ay nalulugi na. Ang malungkot, walang board approval. Ayon po sa protocol, anumang investment na lalagpas ho ng 500 million pesos, kinakailangang dumaan sa masusing pagsusuri ng mga board of directors at yan din ng iba pang mga opisyal. Pero sa kasong ito lumalabas po na lumagda lamang ang isang mataas na opisyal ng pamunuan habang may isa pang dating miyembro ng komisyon na manoy ayaw magretiro ang may pakana. Teka muna sino-sino bang mga opisyal ho ng ang mga opisyal ng Pag-ibig ngayon kanilang presidente ay si
Ni-research natin to. Ayun, ang kanilang presidente ay si Malen Acosta. Marlene Acosta. Ayan, yan yung presidente ngayon. Tapos, nandyan din si Deputy CEO Robert Cosico. At saka si Alex Aguilar. Ayan. Yan po yung mga opisyal na ngayon ng Pag-ibig Fund na dapat siguro masilip dito. Meron pa silang binabalak sanang bilhin na building worth 14 billion. Pero mabuti na lang daw, naharang ho ng Pangulo yung pong implementasyon. Teka muna, Pag-ibig, anong nangyari na? Bakit ho tayo nag-invest? Bakit ho tayo nag-invest ng 6 billion, bumili ho kayo ng prepared shares ng EEI sa halagang 6 billion, gayong alam nyong 3 years na itong nalulugi. Bakit kaya? Magkano kaya? Magkano kayang malulugi sa atin? Maganda umaga, Pilipinas! Kakagulat dati-dati naman nung sino nga yung mga dati namumuno dyan sa Pag-ibig, wala namang ganitong klaseng problema, di ba? Bakit ngayon may ganitong klase ho ng mga usaping naglalabasan, Anyway, magandang umaga muna kay Justice Energito ng Sandigan Bayan. Happy birthday nga pala doon sa kanyang, pamangkin ho ninyo, Justice, pamangkin niya. Kasi yung kanyang kapatid na mula sa Adelaide, Australia, si Gilmore at saka si Ma'am Jeddah ay nandito sa Pilipinas ngayon at ipinagdiwang ang birthday ni Rico Bituin Gito. Ayan, Rico, happy birthday! Maganda umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. 20, ang bilis ng oras, 21 minutos na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay magandang umaga ho sa mga suki natin na pabalik ho ng Pilipinas, lalong-lalo na sa mga seafarers natin na nagsisikap, makapag-ipon, magkaroon ng sariling bahay. Huwag kayong mag-alala, Yung binanggit natin kanina tungkol sa Pag-ibig, kaya nga ho natin inilalabas para masiguro na mapoproteksyonan po ang ating pondo. Yun doon sa GSIS, ang question lang naman doon, nung pag-invest nila doon sa DG Plus, dahil yun nga po ay involved sa e-gaming, pero sabi nga naman ni Chairman Vic Veloso, kumita nga sa may paper loss, yun. Tsaka naka-recover naman. Ito kayang 6 billion investment na ito, napakinabangan naman kaya ho ng mapapakinabangan naman kaya ng mga membro, sa Pag-ibig kasi merong MP2. Ako, inaamin ko, laki ng ini-invest natin to kasi ang ganda ho ng ang ganda ho ng return. Pero sana naman, dahil sa maraming nagtitiwala, maging transparent din po ang Pag-ibig Fund Management dito po sa kanilang mga ginagawang investments. Dahil nakakatakot mantakin mo maglabas ka ng 6 billion pesos sa isang kumpanyang 3 years nang nalulugi. Magkano ang kikitain natin dyan sa investment na yan? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nako, may pambili ba tayo ng tangerine chocolate kung sakasakali, Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce tayo ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess ho yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit na 10 variants ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas din natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Maganda umaga, Pilipinas!
Ay, malapit na nating ilabas yung COA findings naman ha. Tungkol ho sa mga junket-junket ng mga opisyal ng DOST. Ang daming disallowance. Helpline para sa mabibiktima ng blackmail ilulunsad naman ng PNP. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, isinasapinal na ng Philippine National Police ang bagong helpline para sa mga biktima ng pang-aabuso. Partikular na ang mga tinatakot ng blackmail gamit ang mga sensitibong larawan o video. Ang PNP Chief Police General Nicolas Torre III, marami silang natatanggap na ulat mula man sa babae o lalaki na pinipilit gumawa ng mga labag sa kanilang kalooban dahil takot na kumalat ang ilan nilang mga sensitibong video o larawan. Pati dumano ng PNP na isang complex na usapin ng kaso kaya maraming biktima ang takot o nahihiyang magsumbong dahil sa kahihiyan. Layunin ng helpline magsilbing mabilis at takbuhan ng mga biktima upang agad silang maprotektahan laban sa pang-abuso gamit lamang ang isang tawag. Pero habang pinaplansya pa ito, ipinalala ng PNP Chief na maaari pa rin tumawag sa 911 sino mang nangailangan ng agarang tulong mula sa pambansang pulisya. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ay magandang umaga ho pala kay Deputy City Prosecutor Leonardo Rodriguez Jr. Diyan po sa Parañaque Prosecutor's Office. Piskal, baka naman gusto mong ipaliwanag din, Baka gusto mong ipaliwanag din yung iyong pangungulit, iyong pamimilit, dito ho sa biktima ng pang-aabuso ng isang Bombay, foreign national, ng bastos po ng isang nagtatrabaho sa make-up salon, ang sabi daw ni Piskal, mababaw yung kaso mong yan, iha. Dapat nahawakan ka muna, nahipuan ka muna sa private parts mo para bago natin maituring na yan ay isang panghaharas. At saka formal lang daw yun, normal lang daw yung hinihingi ang number mo. Piskal, kailan ka pa natutong maging abogado ng isang inirereklamo nga magrereklamo ba yan kung hindi nasaktan ang kanyang pagkababae? Ang kanyang dignidad? Ang malungkot ho nito, di ba? Sa ibang bansa, hirap na hirap tayong idepensa ating mga kababayan laban po sa mga mapang-abusong dayuhan. Pagkatapos dito sa Pilipinas, yung piskal pa mismo nagsasabing, mag-settle ka na lang. Sabihin mo lang kung ano yung danyos. Piskal, bawal ho yan. Mag-recommend ka ng settlement, amicable settlement. Pero kung ayaw ng complainant, i-file mo yung kaso. Bakit? Porque ba't mayaman tong Bombay na ito? Pwedeng mang-abuso sa isang ordinaryong manggagawang Pilipino? Ito ang pangalan. Deputy City Prosecutor Leonardo Rodriguez Jr., Secretary Boying Rimulya. Maganda umaga, Pilipinas! Bangan mo next week. Marami pa ako ikikwento. Oo. Ano ninyo? Hindi naging ganun kadali para doon sa complainant ang pagsasampa ng reklamo. Sa barangay, siyempre, mayaman nga yung nirereklamo Sa barangay, wala, hindi siya pinapansin. Kung hindi tumulong si Noche Kakas, ayun, nung makarating sa ating impormasyon, sinamahan ni Noche hanggang pulisya, umaksyon ang pulisya. Pabalik-balik. Ba't na kinunin nyo? Kung kailan umuulan, nagpabalik-balik ho yung complainant para lamang ho makakuha ng hustisya. Finally, natulungan po siya ng Women's Desk. Ayun, At na-recommenda nga po ang pagpapain ng reklamo. Pagdating niya naman sa piskalya, doon sa hearing kahapon, sabi, babaw tong kaso mo, day. Ma'am, mababaw tong kaso mo. Hindi ka naman nahipuan kasi habang inaayos niya ito, inaayusan niya yung Bombay, hinawak-hawakan siya sa ibang bahagi ng katawan. Ayun, dapat daw mahipuan muna siya doon sa kanyang pagkababae bago daw ito maituring na isang uri ng harassment. Bastos ka, piskal. Maganda umaga, Pilipinas! Construction ng resort sa Santa Fe, Cebu, sinuspende ng DNR dahil naman sa paglabag sa Environmental Clearance Certificate. Detalye mula kay Val Gonzalez sa Val. Kuya Angel, ipinahinto ng Department of Environment and Natural Resources
Environmental Management Bureau o DNR-EMB ang pagtatayo ng isang high-rise resort sa Bantayan Island, Cebu dahil sa paglabag sa Environmental Compliance Certificate nito, partikular ang paglampas nito sa tinaktang height restrictions. Ayon sa DNR, nakalagay sa naprobahang ECC na 3 palapag lamang ang aabuti ng taas ng resort, ngunit lumampas na ito sa 11 palapag. Ang gusal ay tinatayo sa White Sands sa baybayin ng Santa Fe na isang protected wilderness area sa ilalim ng DNR Administrative Order 2009-09. Ang mga struktura sa mga protected areas ay hindi dapat sobra ng 10 metro at matatakpan ng natural landscape. Nauna ng pinagmulta ng EMB ang 5th Avenue Property Development Corporation ng 270,000 piso. Sa record ng DNR Region 7, 3 ulit na nag-issue ng notices of violation noong July 31, September 7 at December 18, 2024. Ngunit hindi umano tumugon ng construction company kaya ipinahintuna ng tuluyan ng lahat ng construction activities ng nabanggit na proyekto. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Oy, sa mga kapatid nating magsasaka, mamaya makakausap natin ang First Vice President ng Land Bank at siya din po ang head ng Agriculture and Sustainable Development Group. Pag-uusapan natin paano ba tayo mangungutang? ano ba yung mga investment opportunities na pwede nating pasukan sa sektor po ng pagsasaka? Magandang umaga, Pilipinas. Alas 5:30. Sama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. 35 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Siyempre, magandang umaga ho sa mga magsasaka natin, sa ating mga magbubukid, sa ating mga mangingisda, sa mga nasa livestock industry. Kasama ho natin ngayon sa studio ang First Vice President ng Land Bank at Head ng Agriculture and Sustainable Development Group, si Ginoong Eden Hapitana. Longgo tani niya. Pero lumaki ho sa Mindanao. Ayan, sir, pakipindot lang yan. Ayan. Okay. Oo. May nga aga, kumusta ho kayo? Good morning, Sir Angel. Oo. Magandang umaga po sa ating tagapagpakinig. Marami pong salamat sa pag-imbita sa Land Bank dito para po ma-share namin yung programa para po sa ating mga magsasaka, mangingisda at sa ating mga MSMEs. Pero naghalin ka sa Kuan, halin ka sa Butuan. Yes, sir. I am born from Mindanao sa Butuan City po, Agusan del Norte. But my father is an Ilonggo, so that's why I can speak both Ilonggo and Bisaya. Bisaya. Yes. Alam mo ninyo, ganun ang mga taga Mindanao. Multilingual, Yeah. Tsaka gwapo. Sino bang magpupurihan dito? Di tayo. Pero nandito ho si Boss Eden para pag-usapan yung Agri-Censo Plus Lending Program. Siyempre, alam mo naman natin, pagka mauutangan, aktibong-aktibo ang ating mga kababayan. Pero pakipaliwanag ho muna, bakit Agri-Censo? Okay po. Agri-Censo Plus Lending Program po, ito po ay pinalakas or in-improve na version ng aming existing lending program para po mabigyan po ng chance yung ating mga maliliit na mga magsasaka, mangingisda at saka yung nasa agribusiness po na magbigyan ng tulong pinansyal. So sa pamamagitan po nito, with collaboration po sa ating mga line agencies such as Department of Agriculture at saka sa ating Department of Agrarian Reform, ito po yung pautang para po mapalago natin ang ating mga kayunayunan in support in the agriculture industry or sector. Pero kailangan, halimbawa, magsasaka ka, kailangan sa iyo yung bukid. Hindi pwedeng tenant ka. Pwede naman po. Actually po pwedeng kung agrarian reform beneficiary ka, so syempre mayroong in-award sa iyo na lupa. So pwede po yung bungkalin yon at taniman ng palay kung ano mang crop. Now kung hindi po kayo nagmamay-ari, kailangan lang po nating i-establish na tawag nito, mayroon po siyang tenure or lease agreement po doon sa So po pwede natin siya bigyan ng financial assistance para po makapag-tanim po siya ng anumang palay ba or anong produkto. Anong size ng farm ang pwedeng na sinasaka? Okay. Ang
Kaya sabi namin po maliliit na magsasaka. Maliliit, So sa land bank po ang definition natin ng small farmers is maximum po of 5 hectares. Dato naman na. Pag may 5 hectares, mayaman yun. Yes, paano kung below 5 hectares? Pwede naman po. And in fact, kung halimbawa kasi, di ba, usually yung mga farmers natin na nasa Baguio area, Benguet area, maliliit lang po yung land holdings kasi nagtatanim po sila ng mga gulay. Pwede po nating i-finance yun kasi especially pag high value crops, pwede din po. Wala naman pong restriction for as long as yung purpose ng pagpapautang natin sa kanila ay hindi for sustenance but rather yung talagang income generating. Para ang tinitingnan kasi natin is masustain yung kanilang hanap buhay at mababayaran din yung utang. So sa maliit na kita, mababayaran nila yung utang at saka ma-improve din nila yung economic status nila. Paano ko halimbawa nasa livestock? Pwede din po. Okay. Oo. Ilang heads ang ating pinag-uusapan na sustainable? Depende po kasi kung sa lupa po kasi kung nagbubungkal ka ng lupa, yung definition natin ng small farmer is maximum of 5 hectares. Dito naman po kung ikaw po ay nasa livestock or nag-aalaga po ng mga manok, number of heads naman po ang so number of heads. 15 like for example for cows, I think 5 to 10 heads. Yun yung yung definition natin. So iba't ibang klaseng alaga na hayop at saka yun yung magbabatayan natin kung paano natin siya maklasify na small farmer. Baboy? Pwede din po. Mga ilang heads? Kasi napaka-importante to, Sir Eden, dahil nasa stage tayo ngayon ng recovery from ASF. Yes. Oo, kaya biglang nag-twing! Nagkaroon tayo ng pag-asa na may pwede tayong paghugutan ng kapital. Yes po. Sa AgriSenso Plus, practically po, ito nga sabi namin pinalakas, in-improve namin yung pautang na to kasi hindi lang to nagsasaklaw ng isang crop. Ito po ay covers practically all types of crops, all type livestock, and even fisheries po. So kung ikaw din po yung mangingisda, nag-aalaga po kayo ng tilapia or yung hito, pwede po nating i-finance. So practically it covers all. Gaano kalawak? Halimbawa, ito, marami kasi doon sa mga dating magbababoy, nag-shift na ngayon sa pag-aalaga ng hito. Dahil sabi, anuhin ko itong kulungan ko, di ba? So kinonvert nila sa pag-aalaga ng hito. Gaano kalawak din ho? Kung palaisdaan siya, kung grow out po yun, similarly ang definition natin ng small farmer is doon sa hectarage. Pero po kung nasa, like for example po, mayroon kasi, ngayon ang uso hindi na lang kasi mag-aalaga ng isda sa lupa. Correct, but then, po pwede din kasi may tangke or may mariculture parks na rin tayo. Mayroon na kasing fish cages. So depende po sa tonnage ng capacity. Yun din lang po ang inaano natin. Teka, meron ho ba tayong website na pwede nilang matingnan immediately para malaman nila kung pasok sila, kung qualified sila, o kung hindi man sila qualified, anong gagawin nila to qualify? Okay. Yung eligibility requirements, nakapost po yun sa mga websites ng Land Bank. Okay. Nandun po siya. But then, we have, ang Land Bank po kasi, mayroon tayong 60 lending centers all over the country. Okay. So, para po ma-assist sila at mapaliwanagan po doon sa lending program ng Land Bank, pwede din po silang sumangguni doon at I'm sure yung ating mga account officers and account assistants are willing to entertain their questions and they will also guide them. They will be guided on how to apply and access the program. Okay. Sabi nyo, improved version ho ito. Anong in-improve ho natin? Marami. Kaya plus, di po plus. Kasi dito po sa programang ito, kaya siya may plus dahil on top of the free crop insurance which is being provided by... Wow. Yes, sir. Kasi yung dati yung problema pagka nalugi ka, ala ka ng matakbuhan, dahil hindi ka naman rehistrado sa sa PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation, ngayon, automatic. Yes, pag nag-loan ka, pag ikaw po ay small farmers, ang kailangan mo lang po at yun din po ang sinisigurado ng bangko na yung pangalan mo ay nakalista doon sa RSBSA, doon sa Farmers Registry. Okay. Pag nakalista po kayo, kaya ini-insure namin para po makabenefit po yung farmer ng free insurance courtesy of PCIC. Okay. Now, on top of that po, itong AgriSenso Plus, mayroon po siyang dagdag na life insurance at credit life insurance. So, package, just in case po, mayroong mangyari na hindi ka maganda,
yung mga beneficiary po, yung dependent po ng ay may matatanggap po na insurance. At saka credit life, meaning to say, pag mayroon hindi magandang mangyari doon sa ating farmer, yung utang po din nila during the duration of that loan, covered po kasi siya. So, automatic po yun na babayaran ng insurance. At sir, mind you, yung free ito po. So walang free babayad. Yung insurance, free yung crop insurance at saka life insurance pa. Yes, hanggang sir. magkano pwede utangin? Sir, depende po depende po sa crop or kung livestock na. Kung ano yung negosyo. Yes. Oo. Basta pag production loan po, ang pwedeng i-finance ng land bank is 90% of the total production cost. So meaning to say, yung 10%, yun yung maging equity ng farmer. So ano yung mga form of equity? Pwede yung labor component at saka yung lupa niya. Okay. Kasi yun yung importante. 90%. Now kung kailangan nilang mag-acquire ng farm equipments, pwede namin i-finance up to 80% po. Gaano kahaba ang payback period? Okay. Sa production loan po, sir, depende po 'yon sa life cycle o production cycle ng crop. Like for example, pag rice ito, 'di ba naaani natin 120 days, 125 days. So yung term ng promissory note is 180 days or 6 months. Kasi po bakit mas mahaba? Kasi binibigyan pa natin ng chance yung farmer na maibenta niya yung kanyang produkto para bayaran niya yung utang. So ang gagawin lang kasi ng farmer is pay a bill. So habang magbabayad siya, pagkatapos niya magbayad, pwede na po uli siyang mangutang para na naman po doon sa pagtanim niya ng sa susunod na mga croppings. Ayos to. Ganda ng programa, ha? Again, sabi ko nga sa inyo, Sir Eden, ito yung hinahanap ngayon ng marami sa mga magbababoy, yung nasa livestock. Kasi ang daming mga nangalugi talaga. Tapos, ang bigat ng utang May mga kakilala ko talagang because of stress, namayapa. Kaya ngayon nakakita tayo ng ng pag-asa. So, ang mga requirement dapat kasama registered ka. Paano kung hindi ka registered? Sir, that's additional services na ipiprovide ng Land Bank. Kung sakali po yung farmer hindi siya pagtingin natin sa listahan, doon sa registry, hindi po siya nakalista. Ipapacilitate po ng Land Bank. Tutulungan po namin yung farmer na i-endorse sa Municipal Agriculture's Office para po makapag-fill up sila ng forms at para po ma-endorse sila sa Department of Agriculture. At eventually, ma-register po sila. Maisama sila doon sa registry para makuha nila yung maximum benefit as a farmer. Okay, halimbawa ako, meron naman ako regular na trabaho, Yes, sir. Pero part-time farmer ako, may pinatatakbo din farm, Can I qualify? Yes, sir. Yung AgriSenso Plus kasi, actually, sir, it covers all types of clients. So, may small farmers, may fishers, may agrarian reform beneficiaries, may small and medium-sized enterprises, at saka even the large ones. So, it covers practically the whole value chain. So, in your case po, pwede po kayong mangutang as business loan para po mag-invest. I just like to put emphasis on the interest rate. Kasi po doon sa small farmers, fishers, at saka ARBs, ito sir, medyo mababa talagang interest. Even below the market price because it's actually 4% fixed for the whole duration of the loan. Now, if you're naman po a businessman or small businessman or enterprise, ang interest charging po natin is based on market rate. So, hindi, farmer ako. Sir, for as long, sir, you can benefit that, sir, for as long as sabi ko nga po, registered ka sa RSBSA. Kasi yun yung pinaka-basis natin na small farmer ka, yung land holdings mo ay below 5 hectares kasi may eligibility requirement po tayo. Okay. Yung sa horticulture, for example, kasi marami na rin ngayon. Cut flowers. Cut flowers. O kaya yung mga nagde-develop ng nursery. Pwede yun? Yes, sir. Kasi sabi ko nga, sir, whole value chain. So halimbawa, 'di ba, like yung nagtatanim ng kakao, kailangan nila ng seedlings. Yes. Yung tao na ang kanyang trabaho is magpuproduce lang ng seedlings, pwede nating i-finance din 'yon. So ngayon, yung benta niya, ibebenta niya doon sa nagtatanim ng kakao. So, pwede din yung nagkakakao na gusto niyang magtanim ng kakao, pwede din nating i-finance. So, practically all segments of the chain can be funded
or financed under the program. Sir Eden, again, saan pwede tumawag yung ating mga kababayan? At pero office hours lang ha. Doon kayo makapag-ugnayan. At saka walang age requirement to, di ba? Sir, ang pwede pong mangutang is at of legal age po up to 65 years up to 65. Yes. Pag sakali naman pong nag more than 65, titingnan natin kasi siyempre ini-encourage nga natin yung kasi 'di ba sir tumatanda yung ating yung ating mga farmers. So we also encourage the youth. In fact, we have under the AgriSenso program, may lending program, may ini-encourage natin yung mga bagong graduate sa agriculture. So susuportahan natin sila dito. So saka natin pag-usapan niya sir, para balikan nyo kami. Yes sir. Baka mamaya magkalimutan na tayo para may follow up tayo. Kung may mga tanong ho kayo ha, i-text nyo na ho sa amin dito. Ipadala ho ninyo sa 0919-2826485 ha. At sikapin ho nating mapabalik dito si Sir Eden. Kung hindi man wag na natin ho siyang pagisingin ho ng maagang-maaga pumunta na studio, no ha? Kahit phone pat lang o via Zoom, ano ha? 0919-2826485. 485. Ano ho? Tama ito dahil kinakailangan talaga nating palakasin ang sektor ng ating pagsasaka at dapat mas maraming kabataang kalahok. Ano yes, sir. So, again, sir, saan kami pwede magtanong? Sir, they can always visit our website po and they can also call our customer service hotline 02-8405-700 or even the social media accounts of Land Bank. So, pwede po silang leave ng message doon. Meron po tayong customer service associates that will attend to their inquiries. Okay. And they can also go to our lending centers po. We have 60 lending centers nationwide so they can approach and even our branches po if they wish to inquire about the AgriSenso Plus lending program. Punta sila sa sa site ng Land Bank tapos hanapin nila yung link na AgriSenso. Yes, sir. Ayun, para makita ho ninyo. Sir. Nandun po yung mga requirements nakapost. Ayun. Tapos ang pwede nyo tawagan na landline 02-8405-700. Ayan, doon ho kayo makipag-ugnayan. Ano? Para doon sa mga may concerns at mga gustong mag-avail nito pong programang ito. Kailan ito nag-umpisa? Sir, this was launched last year in May 2024. But the AgriSenso Plus, yung upgraded version was approved last October 2024. So we're roaming around the country launching the program po. So we have already launched 6 po. So the next launching will be held hopefully in Palawan and in Baco, in Negros Island po. Okay. Gaano katagal ang release? Baka naman abutin ka ng siyam-siyam. Hindi naman po, sir. Ang mabilis lang po. Kaya nga po, sir, pinasimple namin yung application form and the requirements para po mas mapabilis yung approval at review ng kanilang mga loan application. Anong financial record ang kailangan? Siyempre, nangalugi yung mga magbababoy ng mga nakaraang panahon. Sir, depende po sa consent sa borrower. Kung farmers po, wala na po tayong requirements. Yun lang po, dapat nakaregister siya, na-establish natin na mayroon siyang land holdings or talagang siya yung nagtitil ng land. Doon po sa mga MSMEs, meron po tayong mga requirements such as business permit kasi kailangan legitimate yung business nila. So, nangangailangan din tayo, dahil medyo malaki na po yung uutangin nila, nangangailangan po tayo ng financial statements and all other documents na to really prove that they're into that business. Ayan. Okay. So sa mga magsasakang interesado ho dito at doon sa mga gustong pumasok sa pagsasaka, eto may kakampi ho tayo ha. AgriSenso program ng AgriSenso Plus pala. AgriSenso Plus lending program ng Land Bank. Sir Eden, thank you for joining us. Dagang salamat ha and halong. Yes, sir. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa amin. I hope doon sa mga nakikinig ngayon at if find interest, you just approach our lending centers and branches po. And we are willing to serve you po. Anyway, pababalikin ho natin, Sir Eden. Padalhin nyo yung mga concerns nyo, lalong-lalo na doon sa mga interesado na muling bumalik sa pagsasaka. Magandang umaga, Pilipinas! 5:52 ang oras sa buong kapuluan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado!
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Umaga, Pilipinas! Ay, wag naman sa number ko kayo mag-text. Wag naman sa numero ko kayo mag-text. Dito kayo mag-text. So, 0919-282-6485. Ulitin natin ha, 0919-282-6485. Diyan ho kayo magpadala ng mga tanong nyo. Wag ho sa numero ko. Hindi ko rin may forward yun. Hindi ko naman alam number ni Sir Eden eh. Ay, nananakit ba ang inyong mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina ang kalamnan? Yan daw po epekto ng pagtaas ng ating edad. In short, pagtanda. Ipinapakilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabayo backed by Japanese technology. Ang Ultaplex po ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas po ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla, ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Meron tayong malakas promo ngayon. Sige. Nasa barangay 753 Arellano, San Andres, Maynila, ang grupo po ni Sherwin Alparo. Dahil malakas ang kagong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lakasan nyo na ang inyong mga radyo, telebisyon dyan po sa barangay 753 Arellano, San Andres, Maynila. Nag-iikot na si Sherwin Alparo pero may report muna si Giselle Ricaport. Proseso daw po ng net metering program pambiblisin ng DOE. Naku, kinakailangan ho ito, no, ha? Para maraming makinabang sa solar power. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Giselle. Nawawala si Giselle. Ayan. Go ahead, Giselle. Nagpulong ko yung Angel ang Department of Energy at iba pang ahensya ng gobyerno para ayusin at pabilisin ang proseso ng net metering program salig sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga nagpulong ang Energy Regulatory Commission, Meralco, Department of the Interior and Local Government at National Electrification Administration. Binigyang diin ni Energy Secretary Sharon Garin ang kahalagahan ng pag-aalis sa mga sagabal at pagpapabilis ng proseso ng mga aplikasyon para sa net metering program. Sa pamamagitan ng reforma, mas maraming kabahayan ang makakabawas o maibababa yung kanilang electricity bill at maaaring kumita mula sa sarili nilang clean energy production. Sa ilalim kasi ng nabanggit na programa, maaaring maging prosumer ang electricity end user sa pamamagitan ng pag-install ng renewable energy facility ng hanggang 100 kilowatts sa loob ng kanilang sariling lugar. Ang anumang sobrang kuryenteng malilikha o
automatikong maipapasa sa distribution utility system. Kapalit naman ito, bibigyan ng customer ng peso credit para sa sobrang kuryente na katumbas ng blended generation cost na ibinabawas naman sa buwan ng bill ng kuryente ng mga customers. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Balikan na natin ngayon si Sherwin Alparo. Ay, Vice Governor Manny Mamba ng Cagayan. Birthday pala ngayon. Sherwin, may huli ka na? Yes, Kuya Angel, magandang umaga dito nga sa barangay 753 sa Arellano sa Maynila. Huli-huli natin to si ate na nakatune in sa DZRH. Dahil na, tinanong natin sino paborito announcer. Sino paborito announcer sa DZRH? Teo Makalma po. Sila ay Teo Makalma, pero ngayon ang nakaprograma si Anthony. Susunod pa si Anthony. Angelo Palmores po. Angelo Palmones. So, hirap na hirap mag... Hindi effective mag-coach yan, no, si Bingbong. Si Bingbong Biljandeya. Hindi effective. Dahil dyan, lalo ka ng 1,000 pesos. Salamat po. At syempre meron ka pag DZRH grocery, DZRH sa imbag na bigas, DZRH t-shirt at DZRH t-shirt. Yun. Ano masasabi mo? Maraming salamat sa DZRH. Parang walang masinto, no? Parang walang kagana-gana kausap. Walang kagana-gana. Maliit na. Biglang nagbago. Nauli yung reaksyon, napakawalang kwenta talaga. Tulog na tulog pa yung diwa. Magandang umaga po. Marami pong salamat. Ayan. Ikaw ba naman, gagala-gala ka lang. Saan ba punta si Nanay? Nay, saan kayo papunta, Nay? Saan ka pa papunta daw? Dito lang po. To the moon, yan. Papunta sa to the moon. Mamamalengke? Mamamalengke? Nag-ahantay daw ng biyaya. Napakinggan niya yung in-announce sa lugar nila. Yan. Sige. Nasabi paborito si Teo Makalma. Paborito ko po si Teo Makalma. Ayan. Angelo Palmones. Angelo Palmones. Siyempre, magandang umaga Pilipinas. Angelo Palmones. Angelo Palmones. Sino mo Angelo Palmones? Angelo Palmones. Uy! Ulitin mo Angelo Palmones. Angelo Palmones po. Napaliw na. Okay. Nice mo nalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malacash promo. RH6, Sherwin Bat Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. At muli, magandang umaga po sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang, saan nga to, critic, ni-research ko naman to. Isa pong American poet at kritika, si Ezra Pound. Ang sabi niya, I guess the definition of a lunatic is a man surrounded by them. Magandang umaga, Pilipinas! 6:01